Happy Easter po sa inyong lahat! Sinimulan natin ngayon ang Easter Pilgrimage 2024 ng Nativity of the Lord Parish. At ang unang simbahan na ating dinalaw ay ang parokya ni San Luis Obispo de Tolosa dito po sa Lucban, or mas kilala po ito sa tinatawag na Lucban Church. Sinimulan ito noong 1578 ng mga Fransiskano at ang mga materyales na ginawa nila noon ay gawa lamang sa mga nipa. At noong 1733, nagkaroon ng malaking sunog at nasira at gumuho ang nasabing construction. Kaya't binuo nila ito muli at ginamit na nila ang semento at iba't ibang uri ng mga bato. At noong 2014 naman, isang malakas na bagyo ang humagupit sa lugar na ito at nasira ang kanilang bubong. At matapos ang ilang taon, sa pangunguna at pagpayag ng National Historical Commission of the Philippines, ay natapos muli ang kanilang bubong noong 2019 ayon sa orihinal na disenyo at orihinal na forma. Kaya't marami pa tayong mga simbahan na bibisitahin sa buong maghapon na ito. Nandito naman po tayo ngayon sa ating ikalawang hinintuan, ang kamay ni Jesus dito po sa may Lucban. Isa po ito sa sikat ng mga puntahin dito, lalong-lalo na ng mga nananalangin at naghahangad, lalong-lalo na ng kagalingan, sapagkat sikat din ang lugar na ito sa tinatawag nila na Batis, at kung saan marami ang kumukuha ng tubig at pinaniniwala ang nakakapagpagaling. Ito rin ay isang sikat na puntahan, lalong-lalo na kapag panahon ng mga mahal na araw. At kahit hindi mahal na araw, katulad ng ganito na ordinaryong weekend, ay marami pong pilgrims na nagpupunta para manalangin at umaakyat hanggang sa pinakataas at nagninilay, lalong-lalo na po sa tinatawag natin na daan ng krus. Isa din sa mga nakakatulong na pagninilay sa mga nagpupunta rito na pilgrims ay ang tinatawag nilang Garden of Eden. Isang pagsasadula kung noon nangyari doon sa kwento ng paglikha ng Diyos sa sanlibutan. Isa rin sa highlight ng kamay ni Jesus ay ang Noah's Ark. Sa aking likuran, papapansin po nyo, ito ay napakalaking replika, no? At hindi lang siya pagsasadula, kundi yan ay isang retreat center o retreat house. So kung may gusto pumunta rito at manatili ng overnight o ng ilang araw, ay maaari sila makipag-ugnayan sa kanilang opisina at manatili dito ng ilang araw para manalangin at magnilay. At maaari kayong manatili dyan sa Noah's Ark. Maligayang pagdating po sa Basilica Minor ni San Miguel Arcangel, ang pinakamahabang simbahan sa lahat ng lumang simbahan sa buong Asia. Kaya po, kung mapapansin niyo po, may kasala na naman. Sa kahabaan po ng ating simbahan, yung bride po ay feel na feel ang paglalakad. Kaya makikita niyo po mamaya, makakapag-isip pa kung itutuloy ang kasal. Ito rin pong simbahan, ang ating pong pananampalatayang Kristiyano dito sa Tayabas, ay 439 years na po. Since 1585. 1578 po dumating ang mga Fransiskano. Natapos po ang simbahan ay 1585. Ito po ay hugis susi. Ano po? Kaya tinagurian din po ang simbahan pong ito bilang susi ng Tayabas. Ginawa po nila noong 1585 ang isang simbahang gawa sa kawayan, nipa at anahaw. And after 5 years po, 1590, pinuntahan po itong simbahang ito ni San Pedro Bautista. Santo na po. Siya po mismo ang namahala at nanguna sa paggagawa ng isang simbahang yari sa bato. At kinalaunan po, noong World War II po, noong 1945, itong simbahan po natin, sabi nga po sa mga nakarecord at nakapunta rito noon, ang Tayabas po ay mas maganda pa sa Calle Crisologo ng Ilocos Norte. So vlog takeover muna tayo. Ako po si Jessica Triste at nandito po tayo ngayon sa St. Catherine of Alexandria Parish sa may Quezon.
So mag-i-interview po ako ng tatlong first-timer na sumama ngayong Via Lucis. Tara! So, tita, pakilala po muna kayo. Ano pong name ninyo? Ako po si Nene Robles. Yan. Sister Nene Robles, can you tell us more po yung dun sa naging experience ninyo dito sa Via Lucis? Actually, first time, ngayon ko lang nalaman na may ganito, na Via Lucis. Kaya, it's a very, very nice experience sa akin. At saka, yung iba mga churches, hindi ko pa napuntahan. Katulad nito, hindi ko pa ito napuntahan. Okay. Pakilala ka muna. Ako po si Kian Troy R. Calixto po. Ilang taon? Just turned 15 po noong April 3 po. Belated happy birthday, yan. And anong organization mo? Galing po ako sa Agap Scholar po. Ian, kumusta naman yung experience mo sa Via Lucis? Pwede mo bang i-share sa ating mga viewers? Opo. Okay naman po and exciting kasi po nakapag-travel po ako sa galing QC hanggang dito po sa Quezon Province and nakapunta po ako sa iba't ibang churches tulad ng sa Lokban po, yun po. Pinaka-paborito ko po yun kasi po nandun po yung yung nga po yun natin, yung may kamay po ni Jesus. And inakyat po namin po. Pakilala po muna kayo, tita. Ako po nga pala si Annalisa Senasunga. Kumusta naman po yung naging experience niya bilang first-timer po kayo dito sa Via Lucis? Bali sa pag-akit doon kay Jesus sa kamay, pagod experience pero kailangan ko makamit namin yung pag-akit doon sa taas para makapunta at kung maibigay man ni Jesus yung aming wish para sa lahat, hindi lang sa akin. Kung ano man yung alam naman ni Jesus yung gusto namin hinihiling lahat, yun lang. Okay po. So, kumusta naman po yung bilang sinasabi niyo po na umakyat po kayo, inakyat niyo po yung matarik na dun sa may kamay ni Jesus. Ano po yung naging impact nun sa inyo bilang first-timer din po kayo and yun nga po, sa inyong scholar na po na anak? Kasama yung anak ko sa pag-akyat. Yung anak ko hindi siya napapagod pero kami pa na yung hinto. Sige lang, takbo ka lang, sabi ng anak ko. Sige anak, makakarating tayo dyan para kahit papaano, first timer tayo nakarating dyan. Masaya, mapagod pero ang nakakatuwa, at least nakarating kami doon. Yun lang. Thank you so much po. Thank you so much po, tita. Kagagaling lamang namin sa parokya ng Our Lady of the Angels sa Atimonan. Ito ang kauna-unang simbahan sa Quezon na gawa pareho sa kahoy at bato. At dahil sa impact, sa lakas na nangyari at dulot na gulo at sira ng pangalawang digmaang pandaigdig, ay kinakailangan muli itong itayo. Kaya ang kanyang struktura ngayon ay hindi na katulad nung nasa orihinal. Ito naman po ngayon ang simbahan ng Francisco ng Assisi dito may sa Sariaya. Ito rin ay nagdaan sa maraming pagsubok, katulad ng mga bagyo, katulad ng ibang mga lindol. Pero ito ay nanatiling matatag, bagamat may kaunting mga sira. At dito po nagtatapos ang aming paglalakbay ngayong Easter Pilgrimage ng 2024. Kaya sana po sa susunod na taon ay makasama po nila kayo at magnilay at maglakbay sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkonsulta at pagpayag ng National Historical Commission of the Philippines ay natayo at nabuo muli ang Parang bihaya. Ikat lang po. Magtatanong po muna ako. Tas, Magtatanong. ikat mo na lang yun. Sorry. Ayan. Wag na, kumusta naman po yung naging experience niya bilang first-timer po kayo dito sa Via Lucis? Bali sa pag-akit doon kay Jesus sa kamay, pagod. Father! Wow!